E to F. O, tinan nyo ha, E to F. So, E to F, dahil no space siya, hindi ka pwedeng dito pumunta. Okay? Kasi magkakaroon ng espasyo. So, ang gagawin mo, E, ito yung F mo. Kuha? F. So, F to G. So, F to G, dito yung G. Okay? So, F to G. Tingin. Meron na namang block sa gitna. So, anong tawag dito? F. Ano? If you believe, F sharp. Okay? Tandaan mo, Salim, kasi kailangan mong matutunan yan. Okay. So, itong pagitan dito, F sharp. Pagitan dito, G, anong dito? Gitna. G sharp. Dito, A sharp. Okay, sige. Random. Dito muna tayo sa keyboard. May pipindutin ako, papangalanan nyo. Okay. Anong pangalan nito? Sabi ni Chelsea, malay ko dyan. Oh. Yaro, may letter na nga, oh. Oh, C. Oh. Okay. So, ngayon, kung ito ay C, di ba? Ito ay D, E, F, G, A, B, C, so on and so forth. Ulit-ulit lang. Okay. So, dito tayo ngayon sa block keys. Tingnan natin. Okay. O, Salim, anong pangalan nito? Ito, ano to? C. O, ngayon, inakyat natin ng kalahati. Anong pangalan? C. Anong C sharp? C sharp. C sharp. Sabi mo, sharp. O, yun. C, inakyat ng kalahati, one amplifier. Ang nagiging pangalan ay C sharp. Okay. Ito ay, ano to? O, si Salim pa tinatanong ko, ano to? O, D. O, D. Akyat natin ng kalahati ang D. Anong pangalan? Okay, D sharp. Yan o. Okay. Ikaw naman, Elmido. Elmido, ano? Okay. JC. Ito ay F. Iakyat natin ng kalahati. Ano to? Ito ay G. Akyat ng kalahati. Ito ay A. Akyat ng kalahati. Tagal Okay, ngayon. Kung ito ay A. Ito ay A. Tanan mo inatras ko ng kalahati. A. Inabante ng kalahati, A sharp. A, iatras ng kalahati. A flat. Okay? G. Iatras ng kalahati. G flat. So meaning, okay, tingin ng maigi. Meaning, itong block, dalawa ang pangalan yan. Isang totoong pangalan tsaka isang palayaw. Okay? Parang Elmido tsaka JC. Example, ito C. C sharp. Tama? Pero pag yung D inatras mo, nagiging D flat. So, C sharp, pwede rin siyang tawaging D flat. Nakuha mo, Salim? O hindi pa nakuha? Ikaw, nakuha mo? Kung ito ay D sharp, kasi D ito, di ba? Inabante natin ng kalahati, D sharp. Kung i-atras mo ang E, nagiging E flat, ibig sabihin, ang pangalan nito, D sharp at E flat. Kaya, pansin nyo kanina, ito, ang chords nito ay D over D sharp. Tapos sabi ko, sige, palitan natin ng E flat. Di rin kayo nag-isip, bakit papalitan ni Pastor? Di magiging mali na yon. Kasi, ang D sharp at E flat, palihala. Okay?
the same notes. Pero syempre, pag pinalalim pa natin yung music theory natin, okay, magkakaroon ng ibang description na yan. Okay? Pero sa ngayon, dahil nasa 101 pa lang tayo, hayaan nyo muna na ganun ang understanding natin. Na ang E flat at D sharp ay pareho. Okay? So, hanggang dun lang muna tayo. Kasi pag in-advance na natin yan, magkakaroon na ng ibang, ano yan, magkakabuo na siya ng ibang trabaho. Bakit pwedeng D flat, bakit hindi pwedeng E flat? Okay, yung mga ganon. Bakit D sharp ang nilagay, bakit hindi E flat? Parehas lang naman. So, medyo mawiwindang tayo pagka diniretso natin doon. So, sa ngayon, hanggang dyan muna. So, ang mahalaga dito, ma-identify natin yung accidentals, sharp and flat. Ma-identify natin yung major tsaka yung minor. Kasi sa pagtugtog, pag yung major naging minor, sintonado yon. O kaya yung minor naging major, sintonado rin yon. Okay? So, I hope na itong inaaral natin ngayon ay magiging malinaw. Now, sa mga nagigitara, okay, lalo na kay Chelsea, okay, kailangan ma-master mo to. Family chords. So, ito, master mo na ba to? Marunong ka na nito? Ito, D minor. Okay na, E minor. Hindi mo pa master tong E minor? Pakita mo, Sam, yung E minor. Pakita mo. Yeah, sabi ko na, iba yung major, iba yung minor. Dalawa lang. Yan. Yan yung E minor. Okay? Next, yung F. Dapat, papraktisin mo tong F na to. Ito yung standard na F. Kasi, kung gusto mo talagang magiging gitarista, hindi po pwedeng iwas ka ng iwas sa F tsaka B minor. Kasi, kasama talaga sa pagigitara yung ipit. Okay? So, papraktisin mo to. Sa G, okay? A minor. A minor ano? A minor. Ayan, okay. So, yun yung A minor. Sample ng G over B. Sige, mag-chords ka ng G. Di ba G? Yan yung G. Tatanggalin mo lang to. Yan yung G over B. Huwag mong isama i-strum yung number 6. Yan yung G over B. Okay? Okay? Now ngayon, okay na yan, Pastor. Kuha ko na yung key of C. Next, move key of G. So kung mapapansin nyo, ang chords na mga ginamit, huwag mo na maingay, Sam. Ang mga chords na ginamit sa C, halos pare-pareho lang. Liban lang sa B minor, okay? Tsaka D. Yan. D over F sharp. Okay. So ngayon, chords ka muna ng G. Sige. Chords ng G. Dito ka salim, sabay ka sa ano. Pagko-chords G. Pasok mo yung ano mo. Triad ng G. Sige, pindot. G ba yan? Yan. Okay. Sumunod, A minor. Next, B minor. Dito. Yan. Yan ay B. B yan. So, paano mo gagawing minor yan? Iakyat mo yung dalawa. Yan yung B minor. Okay? Next, C. Okay, next, D.
D. D minor yan. Oh. Oh, dito. Oh. Yan. Kaya nga sabi ko, pagka nagkabaliktad, iba na yung tunog. Okay? Next, E minor. Major yan. Minor. Okay. D over F sharp. Sige, mag-chords ka ng D. Balik ka sa D. Chords ka muna ng D. Yan. Sige, pindutin mo. Oh. Hindi yan. Yan. Yan yung D. So, dahil over F sharp siya, ang bass ay F sharp. Oh, yan. Yan yung D over F sharp. So, kung mapapansin mo, yung gitna ng D, yun lang din yung bass mo. D over F sharp, mag-chords ka ng D. D, dog. Ang bass niyan ay ito. So, paano mo gagawin yan? So, pwede mo, ganyan. Okay. So, dito muna tayo sa mabilisang maburahin ko na to. So, kailangan family chords ng C, G, D, A, and E. Kailangan kabisado. Ano, Chelsea? Okay? So, kung kuha mo na tong family chords ng C, dapat kabisado mo family chords ng G. Katapos, family chords ng B. Tapos, family chords ng A. Family chords ng E. So, mamaya habang magpa-practice ka rin doon ng family chords. Itong 5 family chords. At bawat family chords ay mayroong 7 miyembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, si nanay, si tatay, si nanay, tapos mga anak. May 5 anak. So, 7. 7 yung miyembro ng pamilya. Okay? So, yan yung natin. Okay. Ngayon, para kay naman to, JC at kay Salem. Okay? Quick. Okay? So, ngayon, identify nyo na yung tinatawag nating accidentals. Okay? Sabi ng iba, incidentals daw. Hindi incidentals, accidentals ang tawag. So, sharp, flat. So, 1/2 step higher, 1/2 step lower. Okay. So, ngayon, dito tayo sa keyboard. Kapag major, okay? Kapag major, para makuha mo kagad yung chords. Okay? So, tatandaan mo 1, 4, 3. Okay, paano ba yung 1, 4, 3 na yun, Pastor? Okay, di ba C? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tignan mo, 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3. Nakuha? Kunyari, C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yung interval sa pinag-usapan dito, tandaan niyo yan. 1, 4, 3. Pag minor, 1, 3, 4. Yun lang yun. Okay? So, D minor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dali lang tandaan. 1, 4, 3. 1, 3, 4. So, pagka major, 1, 4, 3. 1, 3, 4. So, sige nga, kung naintindihan, bigyan mo ko ng chord salin D.
Tingnan natin ha, kung D yan. Okay? Ang tinutukoy na D ay major, no? Okay, tingnan natin. Bilangin natin. 1, 2, 3. Dito siya babagsak sa minor. So, saan mo ilalagay dapat yan? Yun. Bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yan na yung tama. Okay? So, para ma-check nyo kung tama yung chords nyo, tandaan nyo lang tong 1, 4, 3. 1, 3, 4. Major, minor. Okay? So, kapag nakita kayo ng chords na ganito, ibig sabihin, major yan. Kapag ganito naman, minor. So, bakit yung major hindi na nilalagyan ng ganito? Understood na kasi siya na major yan. Okay? Understood na. So, ito ang tandaan natin, accidental, sharps, flats, major, and minor. Okay. Dito naman tayo ngayon sa pagbibilang. Okay. Paano ba nalalaman, pastor, kung nakailang ulit na ang kanta at ilang ulit bago ba mag-rolling, bago pumalo ng cymbals? Okay. So, paano po ba nalalaman yon na verse 1 na, verse 2 na, chorus? Okay? So, una, dito muna tayo sa pinaka dapat nating malaman, yung tinatawag na time signature. Okay. Pag sinabi nating time signature, makakita kayo ng ganito. Okay? So, itong lahat, isa lang yan. Ang tawag dyan, time signature. Okay? So, ano ang kinalaman ng time signature sa pagbibilang? So, ang kinalaman niyan ay nag-iiba siya ng counting depende sa time signature. Example, itong 4-4. So, automatic yan. Ang pagbibilang natin dyan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 lang siya. Okay? So, kapag pinaliwanag ko pa to, itong nasa itaas, yan yung beat. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito naman, ito yung note value. So, ano ang note value niya? 4. So, quarter note. Ang makikita niyo dyan. So, ibig sabihin, merong 4 na quarter note sa isang bara. Okay? So, hindi ko na papahabain muna dyan kasi dito muna tayo sa basic form lang. Okay. Pag nakita naman ng 3-4, paano naman magbilang? So, ganito ang pagbibilang niya. So, kung ang 4-4 ay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ang 3-4 naman ay 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kanina, kung ang quarter note ay 4, ang mangyayari, 3 quarter note sa isang bara. So, drawing ko ulit. 1. So, yan yun. So, dito, ang quarter note, 4. Kaya, pag binilang natin siya, 1, 2, 3, 4. Ito naman, 1, 2, 3. Okay? Naintindihan?
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano bang kantang 3, 4? Sample man. Bayang Magiliw? Ang Bayang Magiliw o Lupang Hinirang ay 2, 4 yun. Okay? Bayang Magiliw, pero sa silanganan. Okay? 6, 8. Pag sinabing 6, 8, ibig sabihin, 6 yung beat at 8 note value ang ginamit. So, ano yung 8 note? So, ang 8 note, yan yung itsura ng 8 note. So, ibig sabihin, 6 na ganito. So, 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun siya pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naintindihan na yung ilalim? Naintindihan na? So, yung nota pala yung nasa ilalim. Anong nota? So, ito 8 note, ito quarter note. So, 2, 4. So, ang 2, 4 ay ganito lang. Dalawang quarter note per bar. So, 1, 2. Yun na yung Lupang Hinirang. Bayang Magiliw. Pero ito yung mga tugtog na marching. Tak, tagudug, tugtak, tagutak, tagutak, tagutak. Tagutak, tak, tak, taguduk, tak, tak, tagutak, 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 tak, tagutak, tak, 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 tagutak, tak, tak. Okay? 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, ngayon, usually, ang kanta natin ay 4-4. So, tanggalin ko muna to. Okay? So, nandito na tayo ngayon sa pagbibilang. Ang pagbibilang ng 4-4 ay ganito lang kadali. 1, 2, 3, 4. Ang tawag dyan, isang bara. Okay? Now, ang isang bara na binibilang ng 1, 2, 3, 4, merong tinatawag na downbeat. Okay? Ang downbeat, ito yung 1, okay? Downbeat. 1, tsaka 3. Ang 2 at 4, ito yung tinatawag na backbeat. Okay. Example na lang, doon tayo sa kanta yung sikat. We will rock you. We will rock you. We will. Sige, palak pa kayo. We will rock you. Okay. Ngayon, saan ang palakpak doon? Nandito sa 2 tsaka 4. Yun yung backbeat. I-try natin pumalakpak sa 1 tsaka 3. Ready? 1, 2, 3, 4. We will rock you. Diba parang awkward? Okay? Ngayon, ang gagawin natin, yung downbeat, stomp sa paa, yung 2, dito ang palakpak. Stomp, clap. Stomp, clap. Ready? 1, 2, 3, start. We will rock you. We will rock you. Okay, good. So, nag-gets na natin. Okay, ngayon na nag-gets na natin, ang tawag dito, okay, ang tawag dyan, 1 bar. Isang bara. Ang isang bara sa 4-4 na time signature ay merong 4 na bilang na binubuo ng downbeat, backbeat,
downbeat, backbeat. Okay, ngayon. Ay, ganyan na lang. Sige. Kapag nilagyan na dito ng 4 times, ibig sabihin, 4 na beses mo siyang ulitin. Okay? So, paano natin yan gagawin? So, itong downbeat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kaya lang, sa dami ng ginawa mo, hindi mo maalala kung pang ilan ka nang nakaikot na 4. Okay, nakuha? Okay. Ano ang gagawin dito sa pagbibilang? Okay. Ang gagawin mo para hindi ka mawala, okay? So, kung unang round ay 1, 2, 3, 4, ang kasunod dyan, dapat magiging 2, 2, 3, 4. Para alam mo na, itong bara na to, pangalawa na to. Okay? Sunod, magiging 3, 2, 3, 4. Para alam mo na itong bara na ito ay pangatlo. Pangapat, 4, 2, 3, 4. Para maintindihan mo na ang bara na ito ay pang-apat na at dito na ako mag-shift ng panibagong kanta. So, example. Sige. Nyari. Sige, lagay mo nga muna yung gitara, Sam. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. So, pag sinabi kong bigyan niyo ako ng isang bara, 1, 2, 3, 4. Dalawang bara. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Tatlong bara. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Apat na bara. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Okay? So, yun yung pag-intindi doon sa mga bars. Okay, sige, sample tayo. Okay. Sige, si Ervin. Okay. Bigyan mo ako, Ervin, ng 4 na bara. Okay. Ngayon, si Sam, bigyan mo ako ng 2 bara. Okay. Okay. Yan lang. Downbeat tsaka backbeat lang. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2 bara. Okay, ready? Go. Tama. Okay, ulit. Hanggang 2 bara lang, hanggang 2 ka lang kasi 2 lang, di ba? Pag sinabi kong 3, saka ka mag-proceed sa 3. Ulit, 2 bara. 2, 2, anong kasunod? Sige, stamp ka sa pa. 3, 4. Okay. So, yun yung 2 bara. Try natin, 3 bara. Ikaw pa rin. Ready? 3 bara. 1. Hanggang dun lang. 3 lang eh.
Salim, bigyan mo ako ng isang bara. Isa lang. Hanggang dito lang. Okay, ulit. Isang bara. Okay. Chelsea, bigyan mo ako Chelsea ng 2 bara. Okay, JC, 4 na bara. Okay. So ngayon, may idea na kayo kapag sinabi ko, example, sa isang kanta. Okay? Pag sinabi ko sa isang kanta, okay, itong kantang ito ay key of C. Ang intro natin ay C lang. Pero ito ay 4 na bara. So alam niyo na paano bilangin ngayon? 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Verse. Diba? Nakuha na intindihan? So, ngayon, ganun din yan kapag naglagay na ako ng chords. Okay. So, dito na tayo sa chords. Example. Di na natin ilalayo. Sa C muna. So, for example, ang pinakaunang pinag-aralan natin dati ay how great, di ba? Example lang, ang intro. Ang intro ay C. Okay? Tapos, nakalagay dito 4 times. So, ibig sabihin, mag-iisip ka ng 4 na bara na C. Okay? So, 4 na bara na C. Okay. Tapos, example, verse 1 na. Okay? The splendor of the King. Tapos, clothed in majesty. Okay? A minor, F, F. So, ngayon, imaginein mo, okay? Kasi usual, ganito naman pagkalagay ko eh. Ganito nilalagay ko. Diba? Diba ganyan? So, ibig sabihin, ito, 4 counts, 4 counts, 4 counts, 4 counts, 4 counts, 4 counts. At alam niyo na paano basahin yan. Okay? Ngayon, minsan, okay, sa ibang kanta, hindi dito, hindi ito ha, sa ibang kanta, makakita kayo ng, ganito na lang. So, ibig sabihin yan, yung isang bara, ito, 2 counts to, ito, 2 counts din. So, 1, 2, 1, 2. Okay? Ano pa? Example, yung goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able. Okay? So, yung A with, okay? Makikita kayo doon ng C, G over B, okay? So, ibig sabihin yan, okay, ito, kung mapapansin nyo nung dash, yung dash, mapapansin nyo, ito, maiksi lang yung dash, ito mahaba. So, ibig sabihin, 1, 1, 2 counts. Ito yung mga code na ginagamit natin doon sa chords na ibinibigay ko. Okay? So, ganun siya ang pagbasa. Para hindi kayo mawawala. Okay.
Now, ito ay nasa, ang tawag dito ay nasa downbeat at backbeat. Okay? Down, back, down, back. Downbeat, backbeat, downbeat, backbeat. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ito nasa backbeat ito. Ito ay nasa backbeat itong pangalawa. Ito nasa downbeat. So, ang chords natin, tingin-tingin. Ang chords natin, kapag ganito, laging nasa downbeat yan. Liban lang kung nag-iisa lang siya. Okay? Kapag nag-iisa siya, siyempre, isa lang yan. Pero kung dalawa ang guhit, nandito tayo sa unang guhit lagi. Kasi yan yung down beat. Yan yung pagka-tipa ng kanta. So, yan yung basic theory natin, 101, sa hapong ito. Okay. Sino may tanong? Hindi na. Tanong para maklaro natin. Tanong. Walang tanong? Si Sam. Wala kang tanong, Sam? Ha? Si Salem. Wala. Naintindihan. Si Chelsea. Si Mau. Ang tanong? Ikaw, Jace. Ervin. Okay. So, ngayon, ako ang magbibigay ng exercise sa inyo ngayon. Ito yung gagawin nyo muna ngayon. Okay? So, after nito, meron tayong mga exercise na gagawin. Tutok kayo doon sa instrument nyo. For example, ikaw, keyboard. Ikaw, keyboard. So, kanya-kanyang ano kayo, ha? Okay. Ngayon, ang gusto ko, practice scale ng C, G, D, A, tsaka E. Itong 5. Okay? So, ibibigay ko na rin yung notes na papraktisin nyo. Notes to ha, hindi to chords. Notes. Okay. So, sa gitara, sino bang gitara dito? Tatlo kayo. Okay. Pares lang, gitara at saka bass. Pares lang. So, 1, 2, 3. Tapos kayong dalawa, tig-isang keyboard. Tapos si Mau, doon ka kay Kuya Eman, okay? Tuturuan ka ng pagbibilang naman ha. Pagbibilang. Tapos, paano mag-shift. Kahit yung fills na ano lang, ang fills niya nasa 3 and 4. Okay? So, sa pang-apat na bara,
1, 2, 3, and 4, and 1. Tapos lipat. Okay, so yun yung exercise niya. Okay? So, proceed na tayo. Ang mga gitara na gagamitin, yung mga acoustic guitar, 3. Okay, 3 acoustic. Tapos, keyboard, ito kay, Salim. Okay. Doon si, si JC. Okay. So, dito ko lang ito ilalagay. Pakisuyo na lang man yung mga acoustic natin. Oh, Ervin. May 2 doon. Pakiingatan yung ha. Dito na, JC. So, yung una, yung C, no? Oh, C. Okay, ikaw. Okay, good. Next, D. Ay, G. So, G. Dito ka magsimula, G. Oh. Yeah. Okay, yung G. Ano kasunod ng G? D. Yeah, D. Oh. Yan. Tapos ng D, A. A. D, cross, A, B, C sharp, yan. E, F sharp, G sharp, A. Yan. Tapos last, E. So, ngayon, ang goal mo dyan, itong C, gawin mo siya 10 times, G, 10 times, okay? Tapos D, 10 times, A, 10 times, E, 10 times. Just repeat, ulit-ulit. Ha? Okay. Notes. Okay, ganito. Walang masaksakan. May masaksakan ba si Salem?